panitikan sa panahon ng Hapon. Noong panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas mula 1941 to 1945, naging mahalaga ang panitikan bilang pangunahing paraan ng nagbabayag ng mga Pilipino. Ang mga anyo ng panitikan noong panahon na iyon ay kinabibilangan ng dula, maikling kwento, dula, sanaysay at pangunahing tudling. Refleksyon sa panitikan sa panahon ng Hapon. Itinuturing ito ng marami sa gintong panahon ng maikling kwento at dulang Tagalog. Ang wikang Ingles na nanagkulang ay pasok ng mga Amerikano hanggang sa kamalayan ng mga Pilipino ay pinagbawal gamitin ng Hapones kung kaya't ang tamasa ng bunga ng pinagbawal ito ay ang panitikang Pilipino sa wikang Tagalog. Ang isang manunulat ay likas na manunulat kaya't pinagbawal ng pagsulat ng Ingles, siya ay napilitang gumamit ng wikang Tagalog upang makapagsulat tama. Ang isang naging bunga nito ay ang paglitaw ng isang uri ng pamamaraan sa pagsulat na nagagad sa Ingles, maging sa pagbuo ng mga pangusap hanggang sa estilo ng pagsusulat. Baliktanaw sa haiku sa Pilipinas. Ang mula sa Japan at nakarating sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano, unang lumabas ang haiku sa mga pahayagan at classroom. Nagsimulang magsulat at magsalin ng haiku ang mga makatang Pilipino sa Pilipino at Ingles noong kalagitnaan ng ika-20 na siglo. At sumikat ito sa mga journal pampanitikan noong dekada 1960 to 1970. Sa kasalukuyan, ginamit ang haiku sa mga textbook at paglisan at mayroon na ring mga modernong version nito na malaya, ngunit sumunod pa rin sa orihinal na diwa. Refleksyon sa pagbalik tanaw sa haiku sa Pilipinas. Ang haiku, isang magikling tulang may pinagmula ng Hapon na nagkakaroon ng sariling buhay sa Pilipinas. Sa pagbabalik tanaw, makikita natin kung paano ito yumabong at nagkaroon ng sariling kulay sa kamay ng mga Pilipinong manunulat. Noong una, ang mga haiku ay tinitingnan bilang isang manyagang anyo. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan itong yakapin at iangkop sa ating sariling kultura at karanasan. Ang mga tradisyonal na pagsahaiku ng haiku tulad ng kalikasan ng mga panahon ay nanatili, ngunit nadagdagan din ng mga temang mas malapit sa puso ng mga Pilipino. Ang pamilya, pag-ibig, kahirapan at pag-asa.